Ate Ravenna, ipaghahanda ko na po ba kayo ng tanghalian? Tanong ni Lena nang katukin siya nito sa kwarto niya. Pasado 1:00 na pero wala pa rin si Jim kaya nung sinabi ni Manang Dalen kanina. Ano nga ba ang nangyari doon? Mamaya na lang, hindi pa ako nagugutom. Nakadapa sa kamang sagot niya. Ibinaon niya ang mukha sa unan. Tawagin niyo na lang po ako kapag kakain na kayo, ani Lena. Hindi lumilingong tumango siya. Narinig niya ang pagsara nito ng pinto, tanda ng paglabas nito ng kwarto niya. Hindi niya ugaling magmukmuk pero yun ang ginagawa niya ngayon. Sumama ang loob niya sa hindi pagtupad ni Jim sa sinabi nito. Sa ilang araw na pag-aalaga nito sa kanya, naisip niyang hindi naman ito tulad ng iniisip niya nung una niya itong makilala. Natouch talaga siya sa ginawa nito. At doon niya naamin sa sariling nahuhulog ang loob niya rito. Napagpasyahan na rin niyang wala namang masama kung ito ang mapapangasawa niya. He was the only one who could stop her from crying. Napunan nito ang kaligayahan ng puso niya nang hindi niya namamalayan. Hindi niya namalayang nakatulong na pala siya. Nagising siya nang maramdaman ng suyong paghaplos sa pisngihan ng kung sino. Pagmulat niya ng mga matay, si Jim pa lang gumagawa niyon. Jim, bumalikwas siya. She almost jumped on him sa kasiyahang nadama. Kung hindi lang niya narendahan ang sarili. Bakit hindi ka kumain? Mahinang tanong nito. May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong nito na nakapagpapitlag sa puso niya. Wala naman. Wala lang akong gana kanina. Naisip niyang pagalitan ng sarili sa pagkakautal. Bakit hindi ka umuwi kaninang tanghali? Nakangusong tanong niya. Umiti si Jim. Sorry, I got tied up in some mess. Umupo ito sa tabi niya. May ipinagawa lang sa akin si Santi. Nagkaproblema kasi yung kontrata na ibinigay sa kanya ng isa niyang kliyente. O anong nangyari? Ayun, ayos na rin. Nadaan sa masinsinang usapan. Anyway, wag silang pag-usapan natin. Sabi sa akin ni Lena matamlay kang araw. He adjusted his position and leaned back on the headboard. Hinila siya nito pasandal sa dibdib nito. Hindi niya mapigilang mapasinghap sa gulat sa ginawa nito. Jim, tiningala niya ito. What? I just miss having you in my arms. He smiled sheepishly and pulled her closer. Ipinalibot nito mga bisig sa katawan niya at ipinato ang baba sa ulo niya. Hindi niya lang kung nararamdaman nito ang malakas na tibok ng puso niya. Relax, okay. Pero ano kasi, hindi niya malaman kung anong gagawin habang magkadikit ang mga katawan nila. Gusto mo bang kumain sa labas? Kapag kuwan ay tanong ni Jim. Ha? Kung mawala si Rito at tinignan ito, tinatanong ko kung gusto mong sa labas tayo kumain. Ulit ni Jim. Are you asking me out? Namimilog ang mga matang tanong ni Ravenna kay Jim. Why not? You're my fiancé, remember? Magang na pinisil nito ang ilang niya. I'll come back after an hour. Wear anything you like, okay? Sabi nito bago tumayo at lumabas ng kwarto niya. She felt good dahil nakakapag-usap na sila ng magaan ni Jim. Hindi katulad dati na lagi niya itong inaaway. Magana mga paang tinungo niya ang banyo para mabilisang mag-shower. 1 oras lang ang ibinigay nito sa kanya, kailangan niyang magmadali. A date with Jim excited her very much. Jim naman, tulungan mo ako. Ikaw lang ang makakatulong sa akin ngayon. Anirad sa kabilang linya ng telepono. Tumawag ito sa kanya at natatanantang humingi ng tulong sa kanya dahil hinahabol daw ito ng ka-blind date nito. Bakit kasi pinatulan mo ang suggestion and date? Kasalanan mo rin yan. Alam mo namang ikaw ang paboritong paglaruan niyon, lalo na pagdating sa mga ganitong bagay. Aniya habang inaayos ang kwelyo ng suot niyang light blue long sleeve polo. Hindi ko naman kasi akalain ganitong klaseng babaeng bibigay sa akin. Grabe Jim, kakainin yata ako nito ng buhay. At ang isa pa sa nakakatakot, wala siyang kilay dude. Lakas ang panginginig sa boses ng kausap niya. Tulungan mo ko Jim, I need backup seriously. Hindi ako pwede ngayon, may date kami ni Ravenna. Tawagan mo lang si Rui o si Jacob. I need to go. But, call them, bye. Umiiling na pinatay niya ang cellphone na hawak. Kahit kailan talaga siyang gustong-gusto ni Red na ginagawang tagapagligtas mula sa mga palpak na date nito. Okay lang sa kanya iyon pero sa pagkakataong iyon hindi niya ito matutulungan. Pasensya na Red, bulong niya pagkatapos niyang makapagbihis. Kanina lang ay naubos na ang oras niya sa pagsasaayos ng problema ni Santi. Kaya nag-alala siyang baka sumama ang loob ni Ravenna gayong ipinagkabilin-bilin pa niya kay Manang Dalen bago siya umalis kanina. Nasabay silang manananghalian ni Ravenna. Dagdag pa yung sinabi ni Len na hindi raw kumain ng dalaga at nagkukulong lang sa kwarto nito. Kagagaling pa man din ito sa sakit. Alam niya na unti-unti nang umaayos ang samahan nila and he would do everything to make the relationship go up again
Another nudge. Naalala niya ang sinabi sa kanya ni Nick nung nasa kumpadre sila. Isang huling sulya pa sa salamin, saka siya dumiretso sa kwarto ni Ravenna. He composed himself, kinabahan siya bigla. For the first time in his life, kinabahan siya para sa isang date at sa fiancé pa niya. Pakiramdam tuloy niya ay para siyang teenager na nakipag-date sa crush niya. He nervously took a deep breath and ran his fingers through his hair before knocking on her door. Jim, keep it together. Calm down. His breath caught when she opened the door. Maingat na itinali ni Ravenna ang black ribbon sa kanang bahagi ng bewang niya. She made sure na maayos ang pagkakatali niyon at hindi madaling maalis ang pagkakabuhol. Ang naturang ribbon ang pinakasentro ng red and black dress na suot niya. Hanggang tuhod ang haba niya at may black laces sa laylayan. Tinarnohan niya yon ng itim ding high-heeled shoes. Itinali niya sa tuktok ng ulo ang mahabang buhok. She didn't put on her usual dark makeup and instead apply a lighter eyeshadow and did her lips in pink. Hindi siya naglalagay ng blush on pero sa pagkakataong iyon ay naisipan niya magpahid ng konti. Isang cross necklace lang ang accessories na suot niya. She was all set nang makarinig siya ng katok sa pinto. She nearly stopped breathing when she saw him. Jim looked dashing in his gray long sleeve polo shirt and black trousers. Nakabukas ang unang dalawang botones ng polo nito and gave him a hunky appearance. Ang coat nito ay nakasampay sa balikat. His perfume mixed with his aftershave tickled her nostrils. Pareho silang nakatingin lang sa isa't isa at walang nagsasalita. Ito ang unang nakabawi sa kanila. He smiled at her. Hi there, beautiful. Ready? Napangiti rin siya. Whenever you are, Mr. P. Humalakak ito. He held out his arms to her and they eagerly took it. At that moment, everything felt perfect. Walang-wala na sa isip niya ang pagnanais na umurong ito sa kasal nila. Maybe things could work out fine between the two of them. Inaamin na kasi niya sa sariling crush niya ang fiancé niya. Sa isang Japanese restaurant dinala ni Jim si Ravenna. Ang mesa malapit sa mini falls ang pinwestuhan nila. Kitang-kita niya ang mga makukulay na codfish na lumalangoy sa ibaba niyon. Napakasarap sa mga mata ng paligid at nakakagaan ng loob ang atmosphere ng buong lugar. How do you find the place? Tanong ni Jim. It's really nice. Thank you for taking me here. Sagot ni Ravenna na may ngiti sa mga labi. I'm glad at nagustuhan mo. Wait till you taste their food. It's authentic Japanese cuisine at siguradong mag-i-enjoy ka. Nilapitan sila ng waiter at hinayaan niyang si Jim ang umorder ng pagkain niya. Sa totoo lang, iyon ang unang beses na kakain siya sa labas sa isang official date. Come to think of it, hindi sila lumalabas ni Clark noon dahil mas madalas sa isang mga gothic party house sila pumupunta at nagkikita. Nang dumating ang pagkain nila ay napatunayan niyang masarap nga ang pagkain. Naubos nila ang lahat ng in-order ni Jim. Hindi niya inasang may enjoy niyang kumain ng Japanese food. Busog na busog ako. Hindi ko akalaing maraming makakain ko. Aniya pagkatapos nilang kumain. Nasa labas na sila at kasalukuyang magkagabi na naglalakad patungo sa kinapaparadahan ng sasakyan nila. I'm glad. Nilingon siya ni Jim. If it's okay with you, gusto sana kitang isama sa isa pang lugar na gusto kong puntahan. Ha? Saan naman? Tanong niya. Basta sumama ka na lang, I'm sure mag-i-enjoy ka. Natawa ito nang tinaasan niya ito ng isang kilay. Ganon-ganon kasi ang sinabi nito nung nakaraan. Rest assured that there will be no more hanky-panky this time. Ginagap ni Jim ang kamay niya at pinagsumping ang mga daliri nila. Dinunggos ni Ravenna si Jim. O Didi, inamin mo rin na pinlano mo yun. Napahalakhak ito. Anyway, the past is past. We're on a date tonight and I want to make my lovely fiancé happy all through the night. Hinalikan nito ang kamay niyang hawak nito. Napangiti siya. Okay, fine. In love na nga ako. Sa loob-loob ni Ravenna. Inaantok na nagmulat ng mata si Ravenna. It was already morning. 9 o'clock in the morning. Hinanap niya ang pinanggagalingan ng tunog ng nagpagisang sa kanya. Cellphone pala niya. Napangiti siya at tuluyan ang nagising nang makita kung sinong tumatawag. Si Jim. Hello, medyo malat pa niyang sagot. Sweetheart, ngayon ka lang nagising. Pangatlong beses ko nang tawag ito. Natatawang sabi ni Jim. Sorry, kagigising ko nga lang. Sino ba kasi ang may kasalanan kung bakit ako tinanghali ng gising? Sobrang napagod siya nang nagdaang gabi dahil sa mga pinagagawa nila ni Jim. Dinala siya nito sa isang game center na bukas pa ng mga oras na yun para silang mga batang naglaro doon. Sa dami ng naipon nilang ticket, naiuwi nilang isang napakalaking teddy bear na ngayon ay katabi niya. First time nakatanggap siya ng ganong regalo kaya naman tuwang-tuwa siya. She even named it Primo.
mula sa nickname ng ibinigay niya kay Jim, Mr. Prim and Proper. Kumusta na si Primo? Masarap ba siyang kayakap? Ani Jim. Oo naman, mahimbing talagang tulog ko. Inabot niya si Primo at nilagay sa kandungan niya. Mas masarap ba siyang kayakap kaysa daddy niya? Tudyo nito na ikinapula ng mukha niya kahit hindi niya kaharap si Jim. Objection, Your Honor. Am I required to answer that? Nilaro-laro niya ang tainga ng teddy bear. Objection overruled. Please answer the question. Kunwari seryosong sabi ni Jim pero nahihimigan niyang paninukso sa boses nito. Hindi ba ako makukulong kung sasabihin ko ang opinyon ko tungkol dyan? Pambibitin niya. Natatawa siya sa ginagawa nila dahil para silang mga teenager na nagtutuksuhan sa telepono. Depende sa isasagot mo, sagot ni Jim. Paano kung sabihin kong mas gusto ko ang yakap ng daddy niya? Makukulong ba ako? Namumula ang mukhang sagot niya. Punishable nga yan. Makukulong ka nga sa yakap ng daddy niya. Napahalakak ito. Parang gusto ko nang magpakulong ngayon na, she said boldly. Narinig niya ang malakas na pagtikim nito. Napangisi siya. Kung gano'n ay naapektuhan din pala ito ng tuksuhan nila sa telepono. See you tonight, daddy. Pinatay niya ang cellphone at nangingiting nahiga uli si Raven. Yakap-yakap si Primo. Did something good happen between you and Ravenna? Tanong ni Nate kay Jim nang pumasok ito sa opisina niya. Base sa nakikita kong ngiti mong yan, hindi ko maiwasang iyon ang isipin. Inayos niyang pagkakaupo. Shut up. Pabiro niyang ibinato kay Nate ang takip ng ballpen niya. Ay, bakit ba puro ganyan ang tsura niyo ni Rumi? Naisip ko tuloy na love is real little. Ibinato ni uli ni Nate ang takip ng ballpen sa kanya. Balitaan mo naman ako ng mga happening sa inyo. Napaka-chismoso mo talaga, Nate. Kilala kita. Hindi ako papayang na gawin mo sa akin ang ginawa mong pakikialam kay Jacob. Abay, parang hilong hindi malaman ang gagawin para mapansin ni Julia. Ani Jim. Napahalakak ito. Wala naman akong ginawa. Pa-inosente nitong itinas ang dalawang kamay. Don't act so innocent. Hindi bagay sa'yo. So what brings you here? Hindi ka sasadya rito kung wala kang kailangan. Pag-iiba na yan ang usapan. Tumikim si Nate at sumeryoso ang mukha. Dude, may ipapahanap sana ako sa iyong tao. I should find her sa lalong madaling panahon. Tumangot-tango siya. She, ngayon lang nangyari may ipahahanap kang babae sa akin. Kumunot ang noon ni Nate. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano rin, Jim. May malaking atraso sa akin ng babaeng yun. May kinuha siyang mahalagang bagay sa akin at hindi ako papayag na hindi niya ibalik sa akin yun. Ano naman ang bagay na yun? Curious na yung tanong. Seryoso itong tumitig sa kanya. My heart. Napakangasiya sa sinabi ni Nate. Welcome to the club, pare. Nakangisi niyang tinapik ang balikat nito. Hello, sweetheart. How was your day? Tanong ni Jim kay Ravenna sa kabilang linya. Kalalabas lang niya ng shower nang sabihin ni Lena at tumawag si Jim. Lumabas siya kanina para mag-shopping ng mga bagong damit. Ipinasya na kasi niyang itago nilang mga gothic dress niya at palitan ng mga yun ng mga simpleng damit. She just wanted to be a normal lady sa paningin ni Jim. Past 6 na nang makauwi siya. Inaasahan niyang naroon na si Jim pag-uwi niya pero hindi pa pala ito makakauwi. Okay naman, ikaw. Baka naman pinapagod mo ang sarili mo. Inabot niya ang lotion niya sa tukador at naupo sa kama. Ang sarap naman ang may nag-aalala. Ani Jim. Pinamulahan siya ng mukha. Baka lang kasi magkasakit ka rin sa sobrang pagtatrabaho. Di ba dapat naririto ka na? Natawa ito. Maraming trabaho ngayon. Narinig niyang buntong hininga ni Jim. Tinanong niya kung may problema ito. Wala naman. I'm really sorry pero hindi makakauwi ngayong gabi dahil mag-overtime ako sa opisina. Something came out, kailangan kong asikasuhin kagad. Ganun ba? Malungkot na nilaro-laro niyang tali ng roba niya. She was really looking forward to seeing him again, pero hindi naman pala ito uuwi. Kaya kumain ka na ng hapunan ha? Ayokong nagugutom ka. Nakikinig ka ba? Bili ni Jim. Oo, sagot niya. Sigurado kang sa opisina ka lang. Hindi niya pagilang tanong. Oo naman. Natatawang sagot ni Jim. You can check on me from time to time. Nandito lang ako sa opisina. Baka naman kung saan ka lang pupunta at dinadalhan mo lang yung trabaho mo. Nakanguso niyang tanong dito. Napahalakak ito. Sweetheart, are you okay? Sa tono ng panalita mo, iisipin kung pinagsisilosan mong trabaho ko. At bakit naman ako magsiselos? Don't worry, babawi na lang ako pagkatapos ng mga gawain ko rito. Pupunta ulit tayo sa game center. Susundan na natin si Primo. This time ako naman ang magpapangalan ha. Pangako nito. Napangiti siya. Gusto niyang paniwalaan kahit paano ay mahalaga siya rito. Sige, asahan ko yan ha. Huwag kang masyadong magpapakapagod dyan. Mag-dinner ka na rin, bili niya. Yes, ma'am. Nang maibaba na niya ang telepono,
ay nagbisi at nagtungo sa kusina para kumain. Binili na niya si Lena na maagang magligpit para makapagpahinga na rin ito. Nang makabalik siya sa kwarto niya ay kinuha niya ang maleta niya at inilabas mula roon ang sketchbook na daladala niya at nagsimulang gumuhit.